Magandang gabi Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Bago ang lahat, naglabas ng abiso ang Pag-asa. Ayon po dito, nakakaranas ngayon ng thunderstorm ang ilang bahagi ng Visayas. Kabilang na dyan ang Clarin, Inabanga, Buenavista at Tubigon sa bahagi po ng Bohol. Nararanasan din yan dito sa may Getafe, ganoon din po dito sa may Katigbian, Dagohoy at sa Carmen. Nakakaranas din ngayon ng thunderstorm ang ilang bahagi ng Oriental Mindoro. Kabilang dito ang Mount Halcona, Baco, San Teodoro, Socorro at Pola. Nararanasan din po ang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa Burias at pati na rin dito sa Pio Duran at Jovellar sa Albay. Maaari po yung magpatuloy sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Samantala, nararanasan din ang mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan dito yan sa Agusan del Sur, Surigao del Sur, Dinagat Island at pati na rin sa North Cotabato. Maaari rin po yung magpatuloy hanggang sa loob ng susunod na 2 oras. Mga lugar na apektado ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone, bahagyang nadagdagan. Sa 24-hour forecast ng Pag-asa, apektado na rin ito ang Palawan, Visayas at ganun din ang Mindanao. Sa mga nabanggit na areas, mararanasan itong maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Same weather condition din ang dapat paghandaan ng mga residente dito yan sa Bicol Region. Para naman dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng Luzon, mararanasan naman natin itong bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Ibig sabihin po niyan, generally fair weather naman, maliban na lamang dito sa chances na mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Samantala, sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, patuloy din nating binabantayan ang isang bagyo at tinatawag natin yan bilang Tropical Storm Omais. Huli ang namataan ng Pag-asa sa line 2,685 kilometers east ng Itbayat, Batanes. Ayon kay Pag-asa, weather forecaster Aldra Aurelio, hindi naman na natin inaasahan na ito'y papasok pa ng ating boundary. Pero wag po tayong makampante dahil maaaring hatakin itong hanging habagat o yung southwest monsoon na siyang magdadala naman ng mga pag-ulan this weekend, lalong-lalo na sa bahagi po yan ng Batangas, Mindoro at Palawan. Ang Omais ay pangalan ng bagyo na kinontribute ng US na ang ibig sabihin ay wandering around. At eto naman, isa ka bang selenophile o yung hilig pagmasdan ng ating buwan? Aba, wag ka nga alis dahil magbabalik kami matapos ng isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Bida pa rin sa kalangitan ngayong gabi ang waxing crescent moon. Tinatawag rin na young moon sa ganitong phase, ang mundo, buwan at araw ay halos nakalinya sa kalawakan. Mapapansin ang slim crescent moon at kadalasan itong nakikita sa kanlurang bahagi pagkatapos po yan ng sunset. At yung ganitong phase ay malapit na rin sa quarter phase, kaya naman unti-unti na rin bumababa ang tidal variations. Para naman sa mga nagpapasexy at balak mag-jogging bukas sa Rojas Boulevard, ang sunrise 5:41 ng umaga. At para naman doon sa mga magpapamilya na magbabonding dito sa may MOA area, inaasahan natin ang paglubog ng araw ay 6:23 ng gabi. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan nyo ang susunod kong update sa PTV News. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon na kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang gabi po sa inyong lahat and happy weekend!